the Bible. Mayroon nga tayong kanta niyan eh, the Bible stands. Amen? The Bible stands. Bakit Bible? Kasi tayong mga Baptist, especially Bible Baptist Church, kaya tayo tinawag na Bible Baptist Church. Kasi wala tayong ibang pinapangaral dito, kundi Bible lang. Amen? Mga kwento na may kwenta. Tama ba? Kasi may mga kwento na walang kwenta. Tama ba? Pero pag Bible, sigurado. Bible, kwento na may kwenta. No? Sabi rito sa verse number 39, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Pag sinabing search the scriptures, suriin ang salita ng Diyos. Pag sinabing scriptures, pwede siyang tawaging salita ng Diyos. Alam nyo, pag sinabing scriptures, other name of the Bible yan. Okay? Kaya nga ang Bible, pwedeng tawaging the Word of God. Pwede rin siyang tawaging the Holy Bible or the Holy Scriptures. Pwede rin itong tawaging the Old Testament and the New Testament. Ngayon, pagka binasa natin ang Book of Psalms, dito natin makikita yung iba't ibang katawagan ng Bible. Pwede siyang tawaging the law, the commandments, the statutes of the Lord. Pwede rin siyang tawaging the precepts or the testimonies of the Lord. So maraming katawagan ng Bible. Ngayon, pagka dito tayo babase sa scriptures, pag sinabing scriptures, ang banal na kasulatan. No? Laging tawag dito, laging Biblia. Sabi rito ng salita ng Diyos, for in them ye think ye have eternal life. Tingnan nyo paano magkakaroon ng ang tao ng buhay na walang hanggan. Diba? Malalaman dahil dito sa Bible. Ang lagi kong sinasabi sa inyo that the Bible ay hinahalin tulad saan? Una, sa mapa. Amen? Sa mapa. Napakahalaga ng mapa. Pag ikaw ay isang, tawag dito, ikaw ay seaman, hindi pwedeng aalis ang barko na walang mapa. Pero mostly, modern na ngayon. No? Gumagamit na yan sila ng tinatawag na GPS, ng radar, no? So marami. Pero, most of the time, ginagamit pa rin yung mapa. Anong purpose ng mapa? Anong purpose? Para makarating sa kanyang destinasyon or sa kanyang paruroonan. No? Ganyan ang Bible. Ang Bible ay hinalin tulad saan? Sa mapa. Amen? Niwala ba kayo doon? Ang Bible ay hinalin tulad sa mapa. Kasi sinabi rito ng salita ng Diyos, for in them ye think ye have eternal life. Paano malalaman ng tao yung buhay na walang hanggan kung walang Bible? Tama ba? Kasi dahil dito natin ipinapangaral o dito natin nalaman na mayroon palang buhay na walang hanggan. At dito natin malalaman kung ano ang paraan at kung sino ang daan patungong langit. Amen? Sabi ng John chapter number 14 in verse number 6, Jesus saith unto him, magandang kabisaduhin to John chapter 14 verse 6. Ano sabi ng Bible? Jesus saith unto him, I am the way, I am the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi ng Panginoon Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, sa langit yun kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Hindi relihiyon ang daan patungong langit. Hindi ang kabutihan ng tao. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang kabutihan ng tao ay gaya lamang ng isang maruming basahan. Alam niyo ba yung maruming basahan? Ang basahan, pag nilabahan, basahan pa rin. Tama ba? Ang tawag dyan, basahan pa rin. Yung basahan. Pag sinabing basahan, marumi. Tama? Pag nilinis mo yan, kahit anong piga mo dyan, anong lumalabas? Dumi pa rin. Kaya tayong mga tao, kahit sabi ng Bible, nung ang Panginoon Kristo, bago siya napako sa krus, lahat tayo,
sabi ng salita ng Diyos, ay mga makasalanan. Tama ba? Kaya tayo, sabi ng Bible, lahat ng kabutihang ginagawa natin sa paningin ng Diyos ay gaya lang ng maruming basahan. Kaya nga, salamat sa Diyos. Bakit? Binayaran niya yung ating kasalanan. Bakit tayo nagkasala? Dahil saan? Namana natin yung kasalanan. Amen? Galing pa saan? Galing pa kay Adan. No? Galing pa sa ating lolo. No? Galing pa sa lolo ng lolo ng lolo mo. Ha? Mga lolo ng lolo ng lolo. Ha? Natin. Okay? Kaya sabi rito, search the scriptures. Kaya malalaman ng tao yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya paano malalaman ng tao yung buhay na walang hanggan? Kung hindi alam ang Biblia, kung hindi narinig ang salita ng Diyos, kung hindi mo mababasa sa Biblia, no? Kaya nga maraming nagtatanong, ano ba, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Simple lang. Sabi ng salita ng Diyos, search the scriptures. No? Sabi diyan, no, for in them you think ye have eternal life. Sabi ng Panginoon, and they are they which testify of me. Kaya salamat sa Panginoon, no? Maraming ginamit ang Diyos ng mga ngaral. No? May mga ginamit ang Diyos para tayo ay bahagian ng salita ng Diyos, para yung mga tao, tayo mismo, tayong lahat, no, nakarating sa atin yung ebanghelyo ng Panginoon. Salamat sa mga ngaral. Amen? Biruin nyo yun, kahit na mainit ang panahon, nangangaral pa rin. Kumakatok pa rin sa inyong mga pintuan. Para ano? Ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Ang tawag doon, soul winning. Alam niyo yung ginagawa ko? Nagbabahay-bahay, ang tawag dyan ay soul winning. Kahit mainit, yes. Kahit maulan, basta kaya, punta. No? Bakit? Para kanino yan? Para sa akin ba? Hindi. Para sa Diyos. Pangalawa, para sa kaluluwa ng tao. Amen? Isa sa dahilan kung bakit bumaba ang Panginoong Jesucristo mula sa langit. Ano sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So bumaba ang Panginoong Jesucristo para ano? Tayo ay hanapin at iligtas. Tandaan nyo to, nung ang Panginoong Jesucristo bumaba dito, hindi siya nagpakasarap. Ha? Hindi siya kumain ng kung ano-ano lang, namasyal kung saan-saan, nag-shopping. Hindi. Naparito siya para ikaw at ako ay maligtas. Amen? Salamat sa Panginoon, naligtas tayo. Isipin nyo, kung hindi kayo ligtas, hindi tayo Kristiyano, saan kaya tayo ngayon? No? Baka ganun na tayo. Baka wala na tayo sa mundong ito. Pero salamat sa Panginoon, naligtas tayo, no? Kaya salamat sa mapa, sa Bible. Ito yung ating basihan. Kaya tayo makakarating ng langit. No, ito yung magsasabi sa atin. Kaya napakahalaga na ang Bible ay binabasa. Binabasa nyo ba Bible nyo? Ha? Basahin nyo Bible nyo, ha? Okay? Basahin nyo Bible nyo. Para at least, bukod sa church, natututo kayo sa bahay ninyo, saan man, meron kayong natututunan. Tapos pagka meron kayong maikling oras o panahon na bakante, mag-memorize kayo. Ha? Mag-memory verse kayo. One day, magkano tayo dito? Paramihan ng memory verse. Ha? Siguro next year. Siguro after after mga ilang taon yan, marami na kayong memory verse. Ha? Kayo? Magulat kayo pag si Kai ang maraming memory verse. Ha? Si Kai o kaya si Sai. Ha? Memory verse, ha? Mag-memorize kayo. Yung sa Bible, may pinakamaikling verse sa Bible. Ano nga yun? John 11:35. Ano yun? Jesus wept. Ha? Pangalawa, ano? Rejoice evermore. Sunod doon, yung pray without ceasing. Puro maikli lang yun. Ha?
Ayan. So sabi ng salita ng Diyos, search the scriptures. Bakit natin kailangan, bakit natin kailangan basahin ang salita ng Diyos? Bakit? Una, in searching the scriptures, una, will point us in a right person. Will point us in a right person. Dadalhin ka saan? Sa tamang person. Yung person na tinutukoy dito, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kung mo, nagbasa ka ng Bible, wala kang ibang kailangan kundi si Jesus lang talaga. Si Jesus lang. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit para ang tao maligtas, kundi ang pangalang Jesus. Siya lang talaga ang tagapagligtas. Ulitin ko, hindi ang relihiyon, hindi ang kabutihan ng tao, sapagkat lahat tayo, maya-maya, ngayon mabuti tayo, maya-maya, nagkakasala na naman tayo. Kaya nga hindi tayo perfectong tao eh. No? Buti na lang hindi kabutihan ng daan, kasi kung kabutihan ng daan, walang pupunta sa langit. Kasi lahat tayo makasalanan. Yung pagsisinungaling, kasalanan. Yung pag-iisip ng hindi maganda, kasalanan. Bisyo, kasalanan. Buti na lang hindi kabutihan yung daan. Sino yung daan? Si Jesus. Kaya si Jesus lang talaga ang daan. Kaya nga, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, no? Sabi ng Bible, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Linaw yan, no? For God so loved the world that He gave. Sino yung nagbigay? Ang Diyos Ama. Sino binigay? Ang Diyos Anak. Amen? Anong mayroon sa Diyos Anak? Buhay na walang hanggan. Kaya pag tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa iyong buong puso, meron kang buhay na walang hanggan sa langit. Amen? So, it will point us in a right person. Pangalawa, will point us in a right path. Okay? Sa tamang landas. Tamang daan. Alam nyo, lagi kong sinasabi na ang Bible, laging itinuturo nito ay mabuting bagay. Amen? Dadalhin ka lagi sa tama. Dadalhin ka sa mabuting bagay. At dadalhin ka sa maayos na buhay. Amen? Yan ang salita ng Diyos eh. Hindi masisira ang buhay natin dito. Tandaan nyo yan. Ha? Wala pa akong nakita, Kristiyano, naging matapat sa Panginoon, sa salita ng Diyos, na nasira ang buhay. Wala pa. Tagal ko na naging Kristiyano. No? Lalo na, ewan ko, kailan naging si Brother Glenn. No? Tingnan nyo ha, pag ikaw ay, tawag dito, tapat sa Panginoon, sa salita ng Diyos, hindi ka maliligaw eh. Pagpapalain ka pa ng Diyos. Ha? Now will point us in a right path, sa tamang landas. Dadalhin ka. Hindi mo na kailangan na magtanong kung kani-kanino pa. Ito na. Di ba? Pagka mayroon ka pupunta ang isang lugar, pag hindi mo alam, nagtatanong ka. Tama ba? Tayo, hindi na natin kailangan magtanong. Ito na yun, oh. Just read the Bible. Basahin mo na lang yung Bible and then dito natin makikita, mababasa. Ito pala yung dapat kong gawin. No? Para hindi maligaw. Kasi pagka nagtanong ka pa kung kani-kanino, maliligaw ka. Minsan nasubukan ko magtanong sa Manila. Mali yung binigay na ano sa akin. Yung pala mga manluloko lang. Uso dyan sa Manila yung mga trick lang eh. Pagka nagtanong ka, alam nilang baguhan ka sa lugar na yan. Pag ditripan ka ng mga yan, sa halip na doon, halimbawa yung SM, sasabihin, nandoon. Pagpunta mo doon, dead end na pala. Sabi ko, bihira, loko-loko yun ah. Hindi pala dito yun eh, doon pa rin. Diba? Kaya mag-ingat sa mga, mag-ingat kayo sa mga tinatanungan nyo ha. Ha? Pag kayo nagtanong patungkol sa Bible, dapat mayroong basihan. No? May basihan. Pero ang pinakamahalaga doon, tanongin nyo, ligtas ka ba? Ha?
Mahirap dyan, yung mga nagtuturo sa atin, hindi pala ligtas, hindi alam kung saan patungo pag namatay siya. Eh saan kanya dadalhin? Tama ba? Sa mga nagtuturo, kaya dapat tayo, no? Iyakin natin na tayo ligtas. So, in searching the scriptures, una, will point us in a right person. Pangalawa, will point us in a right path. Tamang landas. Sabi thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito yung liwanag natin. Ha? Gusto nyo magtagumpay? Ito lang, Bible. Salita ng Diyos. Ha? Ito yung liwanag ng ating daan, ating landasin. I-guide tayo ng salita ng Diyos. Then one day, balang araw, ang bihira, marami na rito magiging professional. Ha? Sarap kaya tingnan yan, no? No, mayroong engineer, no? Mayroong tawag dito, architect, may doctor, may lawyer, may liar. May liar, sinungaling. Ha? Amen? Yun. Yung iba naman dito, magiging pastor, pambira. Yung iba magiging tawag dito, musician, pianista, gitarista, dancer. Walang dancer, ha? Church ito eh. Amen? And then last, no, in searching the scriptures, will point us in a right place. Dadaling ka sa tamang lugar. Alam nyo, sabi ko, di ba? Ang pinaka-safe na lugar pag araw ng linggo, walang iba kundi ang simbahan. Bakit? Kasi sa simbahan, nandoon una ang presensya ng Diyos. No? Will point us in a right place. Tayo mga Kristiyano, ang pinakatamang lugar para sa atin pag linggo ay ang simbahan. Buti nakahabol ka pa. Kahit last puntos na. Habit. Will point us in a right place. Ulitin ko, pag linggo, saan dapat tayo? Simbahan. The church. Bigyan natin ng oras, panahon ang Panginoon. Ha? Kasi pagka hindi mo binigyan ng panahon ang Diyos, mahirap. Baka hindi ka na rin bigyan ng Diyos ng panahon, ng kalakasan. Kaya hanggat, lalo na tayo hanggat bata pa, malakas pa, just serve the Lord. Hindi yung kung kailang na umuugod-ugod na tayo, may sakit na tayo, hindi na tayo makapunta ng simbahan. No? Alam nyo, maraming mga ganyang testimony sa church doon sa Bulacan. Lagi nilang sinasabi, sana nung bata pa ako, naglingkod na ako sa Diyos. Pero dahil nga sa karamdaman, sa sakit, hindi na nakapaglingkod sa Panginoon. Lagi nyo tatandaan, ang buhay, isa lang. Ha? Pagka dumating yung karamdaman, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo. Ha? Anytime, pwede tayong bawian ng buhay. Tama ba? Kaya hanggat tayo malakas pa, hanggat ikaw malakas pa, maglingkod ka sa Panginoon. No? Amen ba? Okay, so in searching the scripture, una will point us in a right person. Pangalawa, will point us in a right path. Tamang daan, tamang landas, hindi ka maliligaw. And then will point us in a right place. The church. Amen? Ang simbahan. Kayo ba, nagpapasalamat ba kayo na may church dito? May Bible Baptist Church. Bible Baptist Church. No? The church that preaches that only Jesus saves. The church that preaches about what? The gospel of the Lord Jesus Christ. That He is the only way, the truth, and the life. No? Salamat sa Panginoon. Okay? So, to God be all the glory. Yan lang mga kapatid. So, announcement. Again sa December 29, yung mga magulang ninyo, invite ninyo pero pupunta natin ulit sila para natin sila, no? Okay, so tayong lahat ay magsitayo at tayo ay manalangin. Salamat sa Panginoon sa mensahe. Let us pray. Ama namin Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa
hapon po na ito. Mula po kaninang umaga sa aming Sunday School, sa aming worship service, maging ngayon sa hapon na ito, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na narito. Salamat sa mga dumalo. Salamat, Panginoon, sa inyo pong biyaya sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Again, Lord, ako po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Tomorrow is Monday. Pasukan na naman ng mga estudyante, mga nagtatrabaho rin, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, kalusugan, at provision, financial, pabor, katalinuhan, Panginoon. Lord, kayo pong siyang maggabay sa kanila. At sa darating muli na midweek service, Friday and Sunday, kami po muli magkikita-kita at sama-sama magkakaisa para po sa inyo pong kapurihan, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat po sa mga nakalipas na oras, panahon na kami po inyong iningatan. Sa ibong lahat ng papuri at pasasalamat. At bless nyo rin po ang aming offering. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Amen. Puri ng Panginoon. Ano nyo na po eh.